di ba? Hindi magkakapera lang po tayo. Kaya dapat thankful tayo sa bawat mga naglilingkod, di ba po? Paano lang po pag si Jen, mag-absent siya ng isang Sunday, di wala po tayong ulam, di ba? Kaya dapat thankful tayo sa mga ganun. Na kung saan lahat po tayo dito, alam niyo po, meron talagang personal na pagkatawag sa atin ng Diyos. Kaya alam niyo po, sabi, meron po akong video, napanood ko po itong video na to, meron daw pong iba't ibang uri ng kamay. May kamay na, ano nga daw po, pinapangluto. May kamay na pinangahawak ng mic para kumanta, para mag-preach. May kamay na pinangahawak ng mga keyboard, ng instrument, di ba po, ng gitara, ng beatbox. At sabi doon, may kamay naman na pinangahawak sa walis. May kamay naman na pinaglalagay doon sa offering. May kamay naman na pinanlilinis sa banyo. Pero lahat daw ng yon, yung mga kamay na yon, mula sa piling mo malaking ginagawa mo, hanggang sa pinakamaliit na kamay na yon, sabi po doon, meron po yung kilos, o sabi diyan, may paglilingkod na ginagawa yan sa Diyos. At lahat po yan, malaki man, nakatayo ka man dito sa pulpito, o nakaupo ka lang diyan, tapos nag-pray ka, malaki o maliit ang ginagawa mo, lahat yan, nautuwa ang Diyos. Diba po? Nagluluto ka lang, kala mo nagluluto lang naman ako. Pero ang totoo, pare-parehas ang tingin ng Diyos. Ay, lahat to mga naglilingkod sa akin. Lahat to, pinapagamit ang mga kamay nila para sa akin. May kamay na pantapik lang, di ba? Minsan, pag nakatabi mo kapatid mo, parang malungkot, tatapikin mo lang, di ba? Tapos sumasaya na siya. Napakalaking tulong ng mga kamay niyan. Kaya sabi diyan, i-serve, ibang tulong mo, katulad ng nasa picture, kayaan mo na mag-lend ka ng hand, ibigay mo ang kamay mo yan para matulungan natin sila. Naintindihan po? At sunod po, sabi po kasi diyan, Jesus made a habit of serving. Kahit si Jesus, naging halimbawa po siya. Ano pong sabi? Serve in church, at home, and in your community. Kung si Jesus po, nung nabuhay siya sa lupa, naglingkod po siya. Kaya po sabi sa Bible, di ba? Hindi dumating ang anak ng tao para paglingkuran, kundi para maglingkod. Hindi sinabi ni Jesus na, ako ang hari, sige lahat kayo, bigyan niyo ako ng magandang ganito, paglingkuran niyo ako. Di ba hindi po ganun? Dumating si Jesus para maging halimbawa. Di ba kaya po nabasa niyo po ang Bible, ay si Jesus pala, nagpagaling ng may sakit, walang bayad. Ay si Jesus pala, nagpakain ng mga nagugutom, walang bayad. Di ba po kasi, nag-serve si Jesus. Kaya ganun din po tayo sa church. Alam niyo po sabi sa church, yung pag-preach po namin, wala naman talaga itong sahod, di ba po? Kung tutusin, lalo na po ngayon nag-isimula pa lang tayo, lahat po talaga naman ibibigay natin kay Lord, hindi naman po ganun kalaki. Kahit ako, nabibigay ko kay Lord, hindi naman ganun kalaki po, di ba? Pero dahil nga po, nag-serve ka kay Lord, may ibigay man o wala, di ba? Ngumiti man yung mga tao, pag nag-preach ka, umalungkot sila, may magsabi, ang galing mo naman, pastora, pagtutuloy nila. Wala bang magsabi o meron, di ba po? Magsimba man kayo lagi o hindi, di ba? Pero mag-preach pa rin po ako. Kasi itong bagay na to, pinaglilingkuran ko po ang Diyos. Naintindihan? Sabi nga po ni Pastor sa atin, marami naman talaga kayo sa adong, kailangan magsabay-sabay lang. Di ba po?